pagkakakilanlan ng totoong iglesia o simbahan na tatag ni Kristo. Dapat ito ay one, sapagkat ang iglesyang tatag ng Panginoon ay iisa lang. Iisa lamang ang katawan. Iisa rin ang Espiritu. Tayo ay tinawag din sa iisang pag-asa. Tayo ay may iisang Panginoon lamang. Iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Kumikilo sa lahat at nananatili sa lahat. Pangalawa, ang simbahan ay dapat holy o banal, sapagkat si Kristo na tagapagtatag nito ay banal. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Pangatlo, dapat ito ay Catholic, na ibig sabihin universal, una sa lahat ng dako, bansa, lahi, bayan at wika. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Pang-apat, dapat ito ay apostolik, sapagkat ang tunay na simbahan ay itinatag sa pundasyon ng mga apostol, kung saan ay si Kristo ang siyang batong panulong. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Kapag ang kinabibilangan mong sekta o relihiyon ay hindi nagtataglay ng apat na marka na nabanggit, ibig sabihin, yan po ay tataglang ng tao at hindi ng Panginoong Hesukristo.